ano, pwedeng isipin yan eh. Mas mataas pa nga nasa naiisip ng isip ng tao minsan yung realidad sa katotohanan eh. Kaya, may mas mataas pang naiisip ng tao kaysa sa realidad eh. Ganyang kalikot ang isip ng tao. Pero wala tayong problema sa iniisip ng tao. Ang problema natin, ang ating konsiderasyon, yung sinasabi ng Biblia. Walang talata sa Biblia na ang tao hindi pwedeng maging Diyos. Wala nun. Walang mababasa si Manalo nun. Kahit yung kaapu-apuhan niya, walang mababasa na yung tao hindi pwedeng maging Diyos. Ang katunayan nga, may mababasa ako eh. Tao, laking Diyos eh. O, basahin natin sa Exodo 7:1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ano sabi ng Panginoon kay Moises? Diyos si Moises, mga kapatid. Ikiliwa-liwanag eh. Behold! At sabi ng Diyos, the Lord said unto Moses, see, I have made thee a God to Pharaoh, and Aaron thy brother shall be thy prophet. Sa Kastila, ang sabi, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aaron será tu profeta. Sa Cebuano, tanawa, hindi mo kung ikaw imon na Dios na to kang Faraón, kung si Aaron na imon igsoon, mamawang imon manalaglag. Tanawa, Moises, gihin mo ko ikaw, ingon nga Diyos, nga to kang Paraon. Maliwanag ba yan, mga kapatid? Well, ang Diyos ang may sabi niyan eh. I have made thee a God to Pharaoh. Tao ba si Moises, mga kapatid? O, ginawa siyang Diyos kay Paraon. Naging Diyos ba siya? May ginawa ng Diyos, pwede ba naman ginawa ng Diyos, hindi mangyayari? Ha? Kung naman sabihin Diyos-Diyosan si Moises. Naman sinabi ng Diyos, ginawa ng Diyos-Diyosan kay Paraon. Ginawa kitang Diyos kay Paraon. Kaya lahat ng sabihin ni Moises, nangyayari kay Paraon eh. Talo si Paraon. Sumuko si Paraon bandang huli. Kasi makapangyarihan si Moises. Ginawa siya ng Panginoon na Diyos kay Paraon. Kaya, alam nyo, yan hindi naman maiaalis na yan sa Biblia. At inaamin ng Iglesia ni Manalo yan sa kanilang pasugo na talagang si Moises ginawang Diyos ng Diyos kay Paraon. At tinatawag na Diyos si Moises sapagkat siya'y ginawang Diyos kay Paraon. Nasa pasugo yan noong 1939, mga kapatid. Ngayon, ang atin na lang naman kasi problema tayong mga tao tayo ngayon, is there by any chance, or is there any chance that we can be gods without necessarily applying the situation that happened to the couple in the Garden of Eden, as the ministers of Manalo claim that Satan, in his deceit, offered Eve and her husband to be gods. Yun daw ang yun daw ang engganyo ni Satanas sa mag-asawa. Baka gusto yung maging Diyos, kain kayo nito. Ayan. Para bang ganon? Parang masama ba? Ganon. Titignan natin, masama ba mga kapatid na ang tao maging Diyos? Magbabasa ako ng isang talata sa Korinto. Kung ang Korinto'y magulo, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang gulo nila eh. Basahin natin ang unang Korinto. Sapagkat gawin mga salamantala. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kayo'y mga salamanta. Ha? Sabi niya, we are yet
ang sinasabi. Bakit aking kinakulos? Kaya nandito na tao. At pagka pala kayo'y sa laman pa, at sabi nung isa, ako kay Pablo. Sabi nung isa, ako kay Apollos. Sabi nung isa, ako kay... Ano ibig sabihin? Ayaw ka ng isang Pablo na yung mga taga-Korinto'y manatiling tao. Sapagkat samantalang kayo nasa laman pa, nagsasabi kayo na, isa kay Pablo, kampi-kampi. Yung isa kay Apollos, yung isa kay... kayo, di ba kayo mga tao? Ayan. Therefore, may aspiration si San Pablo na mangyari sa mga taga-Korinto. Alam kasi ni San Pablo ang sikreto tungkol sa bagay na ito. Ayaw niyang manatili silang tao. Di ba kayo sa laman pa? Samantalang may paninibugo sa inyo, di ba kayo mga tao? Sabi ni San Pablo sa kanila, okay, meron bang gustong mangyari si San Pablo sa kanila? Meron. Alam ni Pablo yun. Alam ko ulit yun. Nasa Biblia yun eh. Papakinggan nyo, magbabasa ako ng sequences ng mga pangyayari sa Biblia. O, mga kapatid. Kinausap ni San Juan ang mga Kristiyanong nangangalang sa sabi niya doon sa Ang pamimitan ng Diyos ay nakakasaya sa pagkakatan niya ay nanananak sa kanya at sa hindi makakasana sa pagkakasay dahil ng Diyos. Parang tinatawag dito, ipinanganak ng Diyos eh. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Meron palang tinatawag sa Biblia na ipinanganak ng Diyos. Ang sabi sa 3:9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sa Bisaya, ang sabi, ang matagusa nga ipanganak ikan sa Diyos, dili magahimong pagtaa sala. Kay ang binhi sa Diyos, magapabilin man diha kaniya. Ug siya dili makasala, tungod kay siya ipanganak sa Diyos. Kasi ano nun, sarado ka. Pagkakot ka ba ng class? Diyos. Alas 2, no? Pumunta kami dito, wala una. Ang binhi na nanakal sa Kailangan niya nung kanila. pagupit nung kanto. Tignan muna nga natin. Ano Ano ba ba yan? yung binhi na nandun sa mga ipinanganak ng Diyos? Ano yung binhi? Pakinggan mo sa 11:11. Oo, tsaka hindi ganyan. Hindi ko makaibig. Ay ang salita ng Diyos. Ito yung binhi na nandun sa mga ipinanganak ng Diyos. Ito ang wika ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Now the parable is this. The seed is the word of God. What is the seed? The word of God. Ang ipinanganak ng Diyos, nasa Kanya ang binhi. Alin yung binhi? Yung salita ng Diyos. Tatalunin natin si Kristo, mga kapatid. Yung bang tao nagipanganak sa Diyos or Word of God, ang kaya o nasa Kanya yung binhi, yung salita ng Diyos. Ano tawag ng Biblia dun sa tao na pinanganak ng Diyos, nasa Kanya yung binhi, yung salita? Pakinggan nyo. Sinabi sila ni Jesus, hindi ka ba nakikita sa inyong kautusan, aking sinabi, kami mga nalo. Hindi ka lang dyan mga kayaan sila ay nagkasulaman. Liwanag eh. Yung kinaroroonan ng binhi, pinanganak ng Diyos. Yung binhi, salita ng Diyos. Pag nandun yung binhi, Diyos ang tawag eh. Ang sabi niya, Jesus answered them, is it not written in your law? I said, ye are gods. Ye are gods. If he called them gods, unto whom the word of God came, the scripture cannot be broken. Amen.
The scripture cannot be broken. And what is that scripture? He is citing the scripture in the book of Psalms. He called them gods. Who? Those that are with them. The word of God is with them. The seed. The seed is the word of God. Ang binhi ay ang salita. Ang kinaroroonan ng salita, tinatawag niyang Diyos. Ipanganak ng Diyos. Ha? Pinanganak ng Diyos. Nasa kanila ang binhi. Kahit sila'y tao. Dahil nasa kanila na yung binhi, yung salita, tinatawag sila ng Diyos. Ang tawag sila ng Diyos sa kanila ng Diyos ay Diyos. Babasahin natin yung pinagkunan ng ating Panginoong Jesus nung kanyang sinabi sa awit 82:1-6. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Ayun, ang Diyos, ang wika ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Kaya nga may tinatawag na kapisanan ng Diyos eh.